Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong binabantayan nating dalawang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin na natin itong bagyo sa labas dahil bahagya pa po yung lumakas at umabot na sa tropical storm category kahapon. Ito po ay nabigyan na rin ng international name na hagupit. Kung mapapansin nyo, wikang Filipino po yung hagupit dahil yung mga member countries ng World Meteorological Organization ay nagdo-donate po o nagbibigay ng mga pangalan para gamitin as international name. So may mga pagkakataon na wikang Filipino po yung magagamit natin dahil member po tayo ng WMO na kung saan yung mga pangalan ng mga bagyo sa Western Pacific region sa kanila po nanggagaling or sa atin po nagdo-donate po tayo ng pangalan dyan. Pero ito po ay international name yung hagupit. Ito pong bagyo na ito, pag makapasok na sa ating PAR, ay mabibigyan po ng local name na Kaloy. Ito nga ang bagyong may international name na hagupit ay nasa tropical storm category ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, meron tayong mga pagbugsong umabot sa hanggang 80 kilometers per hour. Ito po ay napakalayo pa naman sa anumang bahagi ng ating bansa. Nandito pa po yan sa karagatan at yan po ay huling namata ng Pag-asa sa layang 1,895 kilometers east ng Mindanao at yan po ay kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Maaari po yang lumakas pa ng bahagya habang binabaybay po itong karagatan papunta sa ating boundary line at posibleng sa weekend ito po ay makapasok na sa loob ng ating PAR at yan po ay mabibigyan ng local name na Kaloy. Ito nga ang bagyong may international name na hagupit ay nabigyan na rin po or ginawa na rin po ng official forecast track ng Pag-asa at meron na rin po siyang mga bulletin na nagmumula sa Pag-asa. Silipin naman natin yan. So narito ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong may international name na hagupit. Ito po yung tatawagin nating bagyong Kaloy once na makapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pinapakita dito na patuloy po itong kikilos pakanluran, hilagang kanluran, patunga sa ating boundary line. Base dito, ito po ay posibleng makapasok sa ating PAR sa darating na Sabado o sa darating na weekend. Ito po ay inaasahan natin na magkakaroon pa ng unti-unting paglakas habang papalapit sa ating boundary line. Pero pinapakita dito, once na nasa loob na po yan ng ating PAR, ito po ay mabagal na kikilos dito po sa eastern section ng ating bansa. At kung makikita nyo, babagsak din po ito muli sa tropical depression category or hihina po ito habang nakatambay dito sa eastern section ng ating bansa. Dahil po yan sa posibleng magiging epekto ng tinatawag nating vertical wind shear o yung hangin na bumabangga sa ating mga sama ng panahon sa itaas na bahagi ng ating atmosphere. So nagpapahina po yan ng bagyo at minsan nagpapabagal din po ng pagkilos niyan. So yun po yung ating nakikitang posibleng ikilos nitong bagyong may international name na hagupit, yung tatawagin natin Kaloy, habang nandito na nga po. Pagpasok niya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Although meron tayong nakikitang paghina niyan, if ever nandito na po sa eastern section ng Luzon at Visayas, yung kanyang panglabas na kaulapan ay pwede pa rin pong magdulot ng mga posibleng pagulan at thunderstorms. Kung may mga thunderstorms tayo, malalakas na pagulan dyan sa eastern section ng Visayas at Bicol region habang mas malapit na po yan sa ating bansa. So may paghahandaan pa rin po tayong mga posibleng pagulan na maaaring idulot nito although nakikita natin itong humina. So wag po muna tayong magpakakampante at maliban dyan, meron nga tayong tinatawag na area of probability or circle of uncertainty dahil may possibility pa po yung sumubsob ng bagya or umakyat ng bagya dahil nga napakalayo pa po nito at medyo mahinang weather system pa po ito. So, mayroon pa pong chance na magbago yung kanyang direksyon at lakas sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, hindi po natin ito nakikitang maging typhoon or hindi po natin ito nakikitang maging super typhoon for now. Silipin naman natin itong low pressure area na nakadikit na po sa ating bansa. Ito po ay huling namata ng Pag-asa dito po sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Itong binabantayan nating low pressure area. Again, ito po ay buhaghag, napakababaw at hindi po natin nakikita ang maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw at posible pa po yung malusaw habang tumatawid dito sa area ng Mindanao. At kung mapapansin nyo, meron po tayong mga kaulapan na associated dito sa ating low pressure area at may mga areas din po na nagpapakita yung ating araw. Medyo mataas lamang po yung ating tsansa ng pagulan sa mga areas ng Caraga, kasama po dyan ng Eastern Visayas, lalong-lalo na ang areas ng Southern Leyte. Ito pong Central Visayas, kasama na po dyan ng Cebu at Bohol, maging dito sa Negros Island region. So, mas maula po ang panahon natin at possible po yung ating mga kalat-kalat lamang o yung mga scattered na pagulan or thunderstorms, dulot po o associated dito sa ating low pressure area. So, if ever meron tayong mga thunderstorms, biglang buhos din po yan ng malakas na pagulan na posibleng magpabaha
especially sa mga low-lying area. So, doble ingat din po tayo. Dito po sa ilang bahagi pa ng Mindanao, sa may Zamboanga Peninsula, nagpapakita pa yung ating araw dyan, BARMM, Soxargen area, sumisikat po. Mainit pa rin po at malinsangan pa rin po ang panahon dyan. Pero may mga possible pa rin po tayong thunderstorms mamayang hapon, ganun din po dito sa area ng Davao Region. Kasama na rin po dyan ang natitirang bahagi ng Eastern Visayas. Ito pong area ng Palawan, sa ngayon maliwalas pong panahon, pero bukas habang tumatawid po yung ating sama ng panahon, mas magiging maulap na po sila dyan at mas mataas po ang ating tsansa ng pagulan bukas. Pero again, may mga areas po na may mga butas po yung ating kaulapan, may mga areas po dyan na mainit at malinsangan pa rin ang panahon at matindi pa rin po yung heat index. Kaya doble ingat pa rin po tayo. At kung mapapansin nyo, sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila, strict na trick po ang sikat ng araw. Nagiging maulap tayo sa hapon pero napakainit po sa tanghali hanggang hapon at malinsangan po ang ating panahon. Napakatataas din po ng ating heat index. So doble ingat pa rin po tayo at ugaliin natin ang pag-inom ng tubig. Wala pong magiging epekto itong ating low pressure area dito po sa areas ng Metro Manila at sa mga karating lugar nito sa malaking bahagi ng Luzon. Maliban lang dito sa ilang bahagi ng Bicol Region na kung saan possible po yung ating mga thunderstorms. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa ating binabantayang dalawang sama ng panahon, ang low pressure area na nakadikit na sa ating landmass dyan po sa may Mindanao at ang bagyong may international name na Hagupit na kumikilos papalapit sa ating area of responsibility. Balikan natin yan bukas muli. Ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang tanghali po.